mananaig dapat ang ating konstitusyon. Pero ano ginawa nila? Pinipilit nila yung naratibo nila na sila sumunod lang sa international treaty. Hindi pa treaty ng ICC, ha? Kahirap ispilingin yung explanation nila. Parang hiniwalay niya yung Estado at saka yung tao. But when you say, as a state, we are no longer a member of ICC, a state is a state. And ano bang elements ng state? Ang elements ng state is people, territory, government, and sovereignty. Yung apat na yan yung key elements ng state. Bakit mo iwala yung people sa government? Gusto ko lang po balikan yung sa nangyari sa Senate hearing. Ano po yung assessment po ninyo doon, Senador? And bakit wala po kayo doon sa sa hearing, Senador? Nagkuhan ko, nagatuyo ko, Admar, na ako sa Mindanao. Opo. So, pag-sit niya sa hearing, alanganin ako mabiyahe na magpa-Manila. So, gida yun na ako ang tuyok-tuyok doon sa Mindanao. Opo, Tagalog lang po tayo para maintindihan ng ating mga kababayan hanggang abroad. Senador, basi kita rin sinabta na yan eh. Oo, kay dagan ba ako nakita sa imuhang Facebook na nagluto ng kaglitson dito sa sa Mindanao. Senador, ano po yung naging assessment po ninyo? Kasi nung una, maraming nagdadalawang isip doon sa kung magiging patas ba, kung lalabas ba yung katotohanan. Pero nasurpresa yung mga Duterte supporters nang malaman nila kung ano po yung mga ganap. Anong nakita mo doon sa mismong Senate hearing po, Senador? Nakita natin na ang dami nilang binayolate na lang konstitusyon, binayolate na lang ating sariling batas at talagang hindi natin alam kung sino sa kanila nagsinungaling. Kasi ibang sinasabi ng isa, ang isa naman, iba naman ang kiniklaim. So, halata na meron silang ginawang hindi maganda. Opo, and yung mga hindi consistent kasi prior sa naging investigasyon ng Senado, meron na silang mga paunang interviews din sa media na nag-iba yata yung tono. Napansin din ito ni Senador Amy Marcos na iba yung nabanggit doon sa interview kaysa sa doon sa mismong Senate hearing po, Senador. Totoo ka. Iba. Nag-iba na yung kuha nila. Nung una, they're so proud, no? They're so proud to announce to the whole world na, nabiyahe na namin si Pangulong Duterte, nandoon na, okay na, solved na, malaking accomplishment namin yun. Ganun na ako, no? They're very proud of what they have done. Tapos nung nag-hearing na, nagtutulak ka na kung sino nagsasabi ng totoo. Nag-iba na yung tono ng music. Senador, nakikita nyo po ba bilang dating law enforcer, ngayon mambabatas, meron pa bang dapat baguhin sa mga patakaran sa pag-deal natin sa ICC and sa Interpol? Or sapat na po yung mga patakaran o mga batas, mali lang yung interpretasyon? Walang problema ang batas. Andyan lahat yan. Nakalatag na yan. Ang problema ang implementasyon nga. Kung ang intention ng implementor ng batas ay violate yung batas mismo, kahit na anong gagawin mo, talagang wala ka magawa. Dahil sila man nag-implementa. Alam nilang mali, pero in-insist pa rin nila. Alam nilang dapat magkakaroon muna ng warrant galing dito sa local courts natin bago ibiyahe yung inaresto nila. Hindi nila ginawa. Alam nila na in case of conflict between the international treaty at ng konstitusyon, mananaig dapat ang ating konstitusyon. Pero ano ginawa nila? Pinipilit nila yung naratibo nila na
sila sumunod lang sa international treaty, hindi pa treaty ng ICC ha, kasi insisting mo talaga sila na hindi na tayo, hindi na tayo under sa ICC, wala na jurisdiction ng ICC sa atin. Sa international treaty na kanilang pinanghawakan ko is yung sa Interpol, yun ang kanilang pinanghawakan. So, paano? Masyadong nakasalungat. Sabihin ka na totoo yan na hindi daw tayo under sa ICC, wala nang jurisdiction, pero hirap ako Yes po. yung paghahabol daw ng ICC sa mga nag-violate ng international humanitarian law ay patuloy pa rin daw. So, para bang hiwalay nila yung Estado as a state daw, hindi natin membro ng Interpol. Pero, hindi natin membro ng ICC. Pero, kung mayroong wanted ng ICC na nandito, individual na wanted ng ICC na nandito sa loob ng ating jurisdiction, ay obligado pa rin tayo na mag-cooperate sa ICC. Hindi ko maintindihan. Kahirap ispilingin yung explanation nila. Parang hiniwalay niya yung Estado at saka yung tao. So when you say, as a state, we are no longer a member of ICC, a state is a state. And ano bang elements ng state? Ang elements ng state is people, territory, government, and sovereignty. Yung apat na yan yung key elements ng state. Bakit mo iwala yung people sa government? So hindi na tayo estado na hindi nag-recognize sa jurisdiction ng ICC. Hiwalay niya yung tao. Pilipino man yan. Pilipino, membro pa rin yan ng estado. Ang hirap. Hindi ko makuha kung bakit sila nag-explain ng gano'n na gusto hiwalayin yung tao sa gobyerno o sa estado, na ang tao ay kasama man niya sa estado. As I've said, apat na elements ng estado. Ito yung people, government, territory, and sovereignty. Yan mga apat ang key elements ng state. Bakit na hiwala yung apat na yan para lang talaga makapag-cooperate sa ICC? Hirap. Pero sa haba po ng inyong serbisyo sa pambansang pulisya, may kahalintulad po ba na pangyayari na halimbawa siya po ay may kaso pero sa iba yung dagat at yung parang minadali, diretso agad sa pinadala natin agad or kailangan pa ng mga extradition process po, Senador? Sa pagkakaalala nyo lang po. Ang maalala ko, it's the other way around, no? The other way around. Meron din ganyan na kagaya ng yung mga suspected na mga terorista na wanted din sa ibang bansa na kinuha nila. Kung walang kaso dito sa Pilipinas, walang kinakarap ng kaso, pwede lang kunin, pero silang kumuha. Sa ating baligtad kung sino yung tao, halimbawa ako, meron yung si Kerwin Espinosa, wanted yan dito sa Pilipinas, hinahanap natin. Tapos, nagtago doon sa Dubai. Nag-coordinate tayo sa yung PNP, nag-coordinate sa ating embassy doon sa Dubai para mag-coordinate sa police ng Dubai through the Interpol na kukunin si Kerwin Espinosa dahil sa Pilipinas. So, ang ginawa natin, pinasundot natin doon si Kerwin Espinosa, tayo na requesting state, pinasundot natin doon at binahin natin papunta dito. Ang nangyari kay Pangulong Duterte, baligtad kung sino man ang requesting party, hindi natin masabi requesting state kasi according to them, ang nag-request daw is the Polcom, Interpol. So, kung Interpol is the requesting party, all we have to do is, kung gusto talaga lang implement yung request, yung
yung red notice or yung diffusion or ang tawag na doon, diffusion notice, Notice. or what? Opo. Diffusion. Kung gusto lang i-implement yun, i-implement nila, i-custodian nila yung tao, pero maghintay sila kung susunduin yung tao dito ng requesting party. Tayo pa naghatid din kay Pangulong Duterte sa dahil. Hindi na tayo requesting party. So parang lumalabas na tayo requesting party sa Napolcom. Uy, mag-issue na kayo ng red notice para dito kasi gusto na namin itong hulihin. Baliktad. Tapos pag nahuli namin, kami na maghatid dyan. Parang gano'n ginagawa nila. Di ba? Parang kabaliktaran ba ito, Senador? Kasi marami tayong mga OFWs minsan nasasangkot sa krimen sa ibayong dagat, pero sinusuportahan natin to the point na kung kailangan nating maiuwi, either matanggal siya sa death row o di kay maiuwi siya papunta dito sa Pilipinas, ginagawa natin. Kabaliktaran ba ito sa nangyari ngayon na isang Pilipino, walang kaso nga dito sa Pilipinas, basta-basta wala nga nag-aresto sa kanya mula doon sa side ng ICC, tayo pa nagkusa, hinatid mula nag-isang stop pa doon sa Dubai papunta doon sa Netherlands. Complete kabaligtaran. Complete kabaligtaran sa ginagawa nila. Tayo pa mismo nagkanuno sa ating citizen, no? Imbis protektahan natin ang ating citizen, primary duty of the government according to the Constitution is to serve and protect its people. Paano ginawa natin? Hindi natin protektahan, bagkus ipinagkanuno pa natin doon sa mga dayuhan yung ating mamamayan. So that's how we are as a Filipino. That's how we are as a country. Nakakaya. Opo. Nakakaya talaga. Sobra nakakaya. Kung hindi na nakakaya, nakakasuklam pa. Dahil alam natin na sila lang ang may gusto noon yung taga-gobyerno. Ang Filipino people ay ayaw. Ayaw ng Filipino people na mangyari yun. Sila lang yung taga-gobyerno na may sariling agenda, sariling interest. Kaya nila ibinyahe kaagad si Pangulong Duterte. Naka-ready pa. Baligtad niya. Dapat ang requesting party ang magsundo dito. Puntahan nila, kunin nila kung gusto nila. Tayo pang atat na ibiyahe kaagad. Naka-ready na kaagad yung private jet. Opo, at lumabas nga rin sa investigasyon, sa Senate investigation na napag-uusapan, wala daw silang alam doon sa arrest warrant daw, narinig lang daw nila doon sa nabanggit sa Hong Kong na parang nasama sa speech ni FPRRD sa Hong Kong na baka meron na daw siyang na arrest warrant. Tapos sa mere chismis, sabi nga ni Senador Amy Marcos, nag-mobilize ng 7,000 kung pagbabasehan yung interview ni DILG Secretary na iba naman yung sinabi ng PNP chief na nasa daan lang, Senador. Baligtad niya halatang kasinungalingan yung pinagsasabi nila Dahil saan galing yung info namin? Kundi sa loob mismo ng Malacanang. Kaya nga nalaman ito ng Pangulong Duterte dahil meron nag-info sa amin na taga doon yung taga Malacanang na kasama nila na may warrant na lalabas. Kaya nalaman namin. And may mga reports din na maging yung mga police deployment doon po sa airport sa Davao City, kasi una yun na lumabas na marami daw mga police na itinanggi nila. No, itinanggi pa nila yon na part daw yon ng kanilang operation. Marami sila, pero kalaunan kung pagtatagpiin mo, may kaugnayan nga dito sa pag-aresto sa dating Pangulo, Senador. Oo, kasi pwede man kung halimbawa mayroong private jet na sasakyan si Pangulong Duterte, didiretso ng Davao, hindi dadaan ng Manila, so hagip pa rin nila yung airport ng Davao. Opo. So planado po ito. Hindi na kailangan ni Interpol na magplano kayo. Kasi sabi ni Kasi may chismis. Kasi may chismis. Oo, kabaliktaran, parang sila nang nagkusa. Kumbaga, yan po yung pananaw ninyo. Nagkusa sila na, okay, arestohin namin, maglabas na kayo ng warrant, dire-diretso na ito sa inyo, papunta dyan sa Netherlands. Parang ganun. Parang ganun.
Opo. Nabanggit niyo po dito sa inyong pong social media post, Senador, na yung mga security details niyo pala ay pinagtatanggal at marami daw mga retired cops at mga sundalo ang handang magboluntaryo na magbantay po sa inyo. Walang mga firearms, ang meron lang sila kamote, balanghoy, saging, manok, bisaya, ready to survive with me. Ano po yung pakahulugan po nito, Senador? Ngayon, sa ngayon nga, kasama ko nga ngayon, mga retired dito na pulis na nagboluntaryo at sundalo, yung mga retired na PC. Nag-voluntaryo ito na sumama sa akin dahil ang aking security ay pinareport na sa unit nila. Pagdating ko dito kahapon sa Davao, wala na yung aking mga security. Kaya pinareport na sa unit nila. Naintindihan ko rin naman. Pero sa monitoring po, opo. Panggigipit on my part. Opo. Hindi ko ito kinukonsider na panggigipit. Naintindihan ko yung mga unit commanders ng yung police na nagsisecure sa akin. Ayaw rin nila mahatuotan sila, baka mamaya mapagalitan sila. So, okay lang, from time to time, pwede lang i-pull out at i-assault yung trupa nila na sa atin. Wala tayong magawa. Normal talaga yan. That's life. Opo. Senador, yung ginawa nila kay FPRRD, maaari din ba or pinaghahandaan nyo na rin na maaaring gawin din nila sa inyo in case kung meron din kayo na warrant of arrest at hindi chismis? Paano ba yan, Senador? Yes. Kaya rin lang gawin sa former president. Kaya rin lang gawin sa akin. But ang pagkakaiba lang is I am a sitting senator and I can seek the protection of the Senate if ayaw ko magpa-aresto. So, pwede ko magtago sa mag-standby sa Senado. It has been done ng mga presidents na ganung klaseng sitwasyon. So, pwede natin gawin yan. Pwede natin i-avail yung protection na pwede ibigay ng Senado while naghihintay tayo na ma-resolve ng Supreme Court yung ating petition na pending. Opo. For the record, Senador, meron po ba kayo or wala kayong kaso na may kaugnayan po dito sa sinasabi nilang war on drugs at EJK dito po sa Pilipinas? Wala akong maalala kahit isang kaso. Wala. Opo. Ma-criminal man o ma-administratibo, wala akong kaso. So same kayo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang mga kaso dito at doon sa ICC ang meron lang. Ganun. Pareho lang kami. Opo. Anong masasabi niyo po doon sa sinasabi na pagdating daw po sa mga naging biktima di umano ng war on drugs at EJK ay failure daw yung justice system natin. Naging failure po ba? Wala po bang nahatulan ng guilty na mga naging abusado na mga pulis na sumobra doon sa kanilang tungkulin, Senador? Meron nga kasuhan, nakulong, konbikto hanggang ngayon. Marami. I-scan yung, hindi wala ko exact data. Pero alam ko, may mga nakonbikto na dyan. Isa lang dyan, masabi ko, yung bumaril doon kay Kian de los Santos. Opo. Serving the sentence na ngayon. Dahil sentensyado na eh. Yun yung lagi nilang paulit-ulit pero ang hindi binibigyang diin nila na hindi natulog yung Duterte administration nung nagkaroon ng kasalanan kasi naalala ko, sabi ni PRRD, gawin nyo lang yung trabaho ninyo, mga pulis, handa ako mag-back up. Pero kung pasaway kayo at abusado, ako mismo yung magpaparusa sa inyo. Tama ka. Almar, tama ka. Opo. Siguro bilang panghuli na lang po, Senador, kasi sa March 28, hindi po mapigilan yung bugso ng damdamin ng ating mga kababayan. In fact, after nung naaresto ang dating Pangulo, halos araw-araw, no? Every other day, bawat araw nagkakaroon po ng pagtitipon, mass action ang mga Duterte supporters po sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa mundo at parang hindi sila tumitigil, mas lalo pang dumarami lalo na sa darating po na March 28. Ano po ang masasabi nyo dito at mensahe nyo na lang din sa ating mga kababayan po? Sa ating mga kababayan, ako'y nakikiusap na sana
huwag lang, no? Hindi lamang sa itong March 28 tayo magpapalabas ng ating sama ng loob at ng ating sentimento. Tuloy-tuloy po natin itong gagawin hanggat hindi may balik si Pangulong Duterte. So, ipapalabas po natin ang ating sentimento. Wala namang violation sa batas yan. Kung nagpapalabas ka lang ng sentimento, sa freedom of expression, constitutionally guaranteed right natin yan. Basta huwag lang tayo gumamit ng dahas. Walang problema yan. So tuloy-tuloy na natin, tuloy-tuloy tayong mag-ingay, tuloy-tuloy tayong magdasal para maibalik si Pangulong Duterte dito sa ating bansa. Daghang salamat, Senador Amping sa Kanunay.